Kaya po, let this mind be in you. Tingnan natin mga kapatid, no, na magkaroon tayo ng kaisipan ng Panginoon Hesus. Paano po ba yan? Ipasakop natin mga kapatid ang ating makaisipan sa Kanya. 2 Corinthians 10:5, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Alam po natin that this mind is a battleground where spiritual warfare occurs. No? At ang strategy po ng kaaway, no, ay yung tayo'y linlangin, no, and i-mislead through his lies. The other day, napag-usapan natin yung mga lies ng kaaway. Nais niyang tayo ay mag-isip ng mga kaisipan na sinasabing hindi tayo mahal ng Panginoon. Yung ating mga kahirapan, sa ating mga pangangailangan sa araw-araw, sa lahat ng ating mga karanasan, ang sinasabi ng kaaway sa atin, you are not loved. Ha? Pero mga kapatid, doon sa hindi po nakapakinig niyan, tingnan niyo po yung ating video, yung ating devotional nakaraan. You are loved, mga kapatid. At yan po ang pinatunayan ng ating Panginoon. So, para po maalis yung mga lies, mga kasinungalingan ng kaaway na nagdadala sa atin sa maling paniniwala, we need to renew our mind through Scripture every day. Kailangan po nating punuin ng mga salita ng Panginoon ng ating mga kaisipan araw-araw. Tingnan niyo mga kapatid, ang mga taong puro, pasensya na lang po sa mga mababanggit ko. Kung ang tao ay puro Facebook na lang ang tinitingnan, puro Reels at TikTok na lang tinitingnan, mga kapatid, napupuno na ang isipan mo ng anumang mga bagay na yan. At wala tayong time na magbasa ng Biblia, mga kapatid, ay talagang ang lagi nating iisipin kung ano yung sinasabi ng mga pinapanood nating mga Reels at mga TikTok at mga short videos na yan, sa halip na isipin natin ang mga salita ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa atin, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mga kapatid, huwag daw po tayo makiayon sa sanlibutan kung sila ay mahilig sa mga ganon. Kundi baguhin natin ang ating mga kaisipan. Kailangan po nating bantayan, mga kapatid, at ingatan ang ating mga kaisipan sapagkat ito pong kaisipan na ito ay makapangyarihang kaloob ng Panginoon para gamitin sa mabuti